Veterano laban sa bata, yan po ang nangyari sa mga huling segundo ng laban ng Spurs at ng Knicks mga idol. Si Wemby, meron pang 30 seconds na natitira pero minintes niya ang kanyang jumper mga idol. Meron pang turnover at na-miss niya pa ang game winner. Samantalang malaking bagay naman yung free throw ni Bronson mga idol kanina at yun ho yung nagpalamang sa kanila. Dikit yung kanilang laban and actually parang hindi mo talaga malalaman o mapipredict kung sino ang mananalo. Pero naging maganda po itong pagpigil ng Knicks kay Wembanyama. Yung depensa ngayon ay yun po yung nagpamintes sa kanya. Pinangunahan ni na Anunoby, Towns, Bridges, Bronson, Shamet, McBride, Alvarado at Robinson. Ang Knicks, yung kanilang starting lineup, yung kanilang bangko ay nag-ambag sa panalong ito. Si Josh Hart medyo napagod. 18 minutes walang naipasok. Nahirapan dito ang Spurs mga idol sa game 2 dahil kuhang-kuha talaga ng Knicks ang lahat ng rebound. Sa defensive rebounds, halos sinipagan talaga ng Knicks. Si Robinson may 3 rebounds kasama sa Alvarado, tig 2 rebounds naman sa Shamet, 5 rebounds si Bronson, si Bridges 6, si Towns 13, Anunoby 4 at si Josh Hart 6. Ito ay matinding pagsubok na para sa Spurs ngayon dahil natalo sila ng 2 beses sa kanilang home court, Game 1 and Game 2. Ngayon sa Game 3 and Game 4, although mayroon silang kakayahan pero mahihirapan itong Spurs dahil yun hoy teritoryo na ng Knicks at alam natin yung ingay doon, ang enerhiya, yung aura, yung momentum nasa Knicks lahat. Kaya posible pang matalo ang Spurs mga idol sa Game 3 at posibleng sa Game 4. Actually, posibleng masweep sila sa series na ito mga idol. Ganyan po kalakas ang Knicks sa ngayon sa series na ito. Grabe yung pressure sa ngayon sa Spurs. Yung bigat na kanilang nadarama sa ngayon sa kanilang mga balikat ay napakahirap, napakabigat na pasanin to. Sa ngayon mga idol, kitang-kita naman na wala pa talagang kasagutan itong Spurs kay Jalen Bronson. Hindi nila ito napipigilan, hindi nila ito nalilimitahan at idagdag mo pa yung kanilang mga kasama dyan, yung kanilang bangko. Aba, lalong nahihirapan sila. Meron pang Karl Anthony Towns. Si Fox nakabawi, naka 20 points. Si Castle 14, Vassell 14. Pero yung kanilang bangko, si Bryant 0, Harrison Barnes 5 minutes lamang 0. Si Harper 15, si Keldon Johnson 3 points lang. Si Cornet 1 point. Ano kaya ang dapat na gawin dito ng Spurs para sila'y manalo man lang? Para sa inyo, kung ikaw ang head coach ng Spurs, ano ang adjustment na gagawin mo? I-comment lang yan sa comment section.